Bueno, bahagi yun ng proseso at negosasyon. Susuriin namin ang anumang sabihin nila ng pribado at titiyakin naming mananagot sila sa kanilang salita. At kung hindi mangyari yun, malinaw na sinabi ng Pangulo ang maaaring kahihinat ng militar na haharapin ang rehimen ng Iran kung di nila tutuparin ang sinabi nila. Sa likod ng mga eksena, kapag sinasabi ng Pangulo na mas makatuwiran din ang asal ng mga taong ito sa pribadong usapan. Hindi tulad ng mga naunang leader na wala na ngayon dahil nagsinungaling sila sa Estados Unidos at niloko tayo sa mga negosasyon na hindi tinanggap ng Pangulo. At dahil dito, marami ang napatay. Makasaysayang pagkakataon nito para sa Iran na itama ang landas, talikuran ng ambisyong nuklear at makipagkasundo sa Pangulong ito. Haharap sila sa matitinding kahinatnan mula sa sandatahang lakas ng Estados Unidos na araw-araw nasasaksihan sa operasyong ito. Tungkol sa DHS, gaano katagal kayang pondohan ng administrasyon ang TSA nang hindi kumikilos ang Kongreso? Ayokong maging OA, pero sa totoo, ang mga paliparan talaga ang naging dahilan ng sakit ng ulo na natulak sa dalawang panig na mag-usap. Sa tingin mo ba may paraan para magbukas ulit ang DHS? Posible bang tumagal ito hanggang midterm elections? Umaasa kami na oo. Hindi pwedeng laging pumirma ang Pangulo ng memorandum at proklamasyon kapag hindi ginagampanan ng Kongreso ang trabaho nila. Habang ginagawang bihag ng mga demokratiko ang bansa natin. Pinipipili nila ang mga ahensyang pondohan dahil ayaw nila sa mga pulisyanang administrasyon na hindi dapat ganun ang sistema. 7 beses silang tinutulan ng pondo ng DHS dahil sa partidaryo at politikal na dahilan. Kaya muling namagitan ng Pangulo at ginawa ang tama sa oras na ito. Hinihikayat din niya ang Kongreso na bumalik sa Washington para permanenteng lutasin ang problemang ito at pondohan at ganap na muling buksan ng kagawaran ng panloob na seguridad. Caroline, dalawang tanong, isa sa TSA at isa sa Iran. Tungkol sa TSA para sa mga karaniwang Amerikanong nanonood ng press conference. Gaano katagal bago bumalik sa normal, ano man ang paliparan? Matapos ang aksyon ng Pangulo sa Iran at takdang panahon, una nang sinabi ni Trump na 4 na linggo. Sinabi ni Secretary Rubio noong Biyernes na maaaring tumagal pa ng 2 hanggang 4 na linggo. 2 hanggang 4 na linggo ang tinuturing na panahon ng pamahalaan sa ngayon. Tungkol sa schedule, sinabi ng Pangulo, Commander-in-Chief at Pentagon, ng Operasyong Epic Fury ay tatagal ng 4 hanggang 6 na linggo, na yon ay 30 ng buwan. Kaya, kailangan lang nating kwentahin kung gaano pa katagal kailangan ng Pentagon para makamit ang mga layunin ng Operasyong Epic Fury. Ulitin ko, sirain ang hukbong dagat ng Iran, wasakin ang kanilang mga balistikong missile, buwagin ang infrastruktura ng paggawa ng missile at drone, at pahinain ang kanilang mga proxy. Sa buong operasyon, pinipigilan din ng Iran sa pagkuha ng sandatang nuklear. Tungkol sa tanong mo, Steven, ukol sa TSA at mga paliparan, hindi babalik sa normal hanggat hindi ginagawa ng mga demokrata ang tama at sapat na pinopondohan ng ahensyang ito. Namagitan ng Pangulo, gumawa ng tamang hakbang at tinapos ang krisis sa transportasyong panghimpapawid at mamapaliparan sa buong bansa. Pero kailangan pa rin bumalik ang Kongreso. Dapat pondohan ng mga demokrata ang kagawaran ng panloob na seguridad para matiyak na matatanggap ng mga empleyado ang kanilang sahod sa pangmatagalan. Ang pangalan niya ay si Jonathan Caroline. Dalawang tanong tungkol sa mga gastos ng digmaan sa Gulf War noong Siyam Napu at Siyam Naput. Isa ang mga bansang Arabo ang nagbayad ng karamihan sa mga gastos. Kuwait, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sino ang nagbabayad sa digmaang ito? Magkukusa bang magbayad ang mga bansang Arabo? Sa tingin ko, ito ay isang bagay na siguradong gugustuhin ng Pangulo na hilingin sa kanila na gawin. Hindi ko siya pangungunahan, pero tiyak ideya niya ito at marinig niyo pa ito mula sa kanya. At pangalawa, ang presyo ng diesel ay umaabot sa 5.38 kada galon sa karaniwan. Ngayon, ano ang mensahe ng Administrasyong Trump para sa mga truck driver na umaharap sa mataas na gasto sa krudo? Ngayon, Naiintindihan, naririnig at nakikita namin kayo. Mahigpit namin binabantayan ang panandaliang pag-ugoy ng presyo ng langis at diesel. Kaya patuloy na inilabas ng Pangulo at Administrasyon ang mga akbang para sa katatagan ng pandigdigang merkado ng enerhiya. Alam mo naman, ang siguro laban sa panganib na pampulitika ay isa sa mga paraang ito. Pinapapahintulutan nitong makabili ng langis ang mga bansa kahit may parusa para madagdagan ng supply. Samantala, nagtrabaho kami para milabas ang 400 bilyong bariles ng langis at mga produktong pino at nagbigay kami ng 60 araw na exemption sa Jones Act.
Layunin nitong dagdagan ng supply para maging stable ang merkado ngayon. Ang mensahe namin ay ito yung mga aksyon para sa panandaliang panahon at pagbabago ng presyo, ngunit para sa pangmatagalang benepisyo. Upang wakasan ang banta na kinakatawan ng Iran para sa Estados Unidos ng Amerika, sa ating mga tropa at sa ating mga kaalyado sa reyon. Tiyahin na hindi na muling makokontrol ng rehimeng ito ang daloy ng enerhiya sa mundo sa hipot ng Hormuz na araw-araw nilalabanan ng pamahalaan. Carolina Jennifer, dalawa lang na tanong. Aling Jennifer, ako bang pupunta sa inyong dalawa? Sige, dalawang tanong tungkol sa China at Iran. Tungkol sa China. Bago pumunta ang Pangulo sa Beijing, may pulong sa trabaho kasama si Sekretarya Besant at Jameson Greer. Kailan ito? Hindi ko alam. Umaasa ako may mga miyembro ng gabinete na pupunta sa China ng mas maaga. Wala akong detalye sa schedule nila, pero karaniwan ito sa international trips. Kakausapin ko ang kagawaran ng pananalapi at gabinete para makuha ang sagot para sa iyo. Umaasa rin kaming mauuna sila sa schedule. Sige, maraming salamat. Tungkol sa Iran, kung sila ang pumipili kung aling oil tanker ang dadaan sa kipot at napapataw ng mataas na buwis. At paano ito naayon sa mensahe ng Pangulo na gusto niyang bukas ang kipot? Talaga bang sinusuportahan ng administrasyon ang isang sistema kung saan naniningil ang Iran ng bayad sa mga barkong ito para makadaan? Hindi namin sinusuportahan yon at itinatanggi ko ang ideya na mimili sila kung sino ang palulusutin. Ang mga oil tanker na ito, yung 10 na nauna ng inanunsyo at yung 20 pang inaasahan natin sa mga susunod na araw ay resulta ng mga direktang at didirektang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hindi ito mangyayari kung walang diplomasyon ng Pangulo at partisipasyon ng kanyang team. Inaasahan namin ang buong pagsunod mula ngayon at patuloy kaming nagkatrabaho sa isyung ito. Caroline. Salamat sa lahat ng nasa harap at likod ng entablado. Lalo na sa iyo na masigla ng taas ng kamay. Hana News Nation, salamat. Mayroon akong dalawang tanong para sa iyo. May ulat na pinag-iisipan ng mga Republikano bawasan ng pondo sa kalusugan para pundohan ng 200 bilyon para sa Pentagon at Operasyong Epic Fury. Sinusuportahan ni Pangulong Trump ang ganitong palitan. Nakita ko ang mga ulat, pero hindi ko ito napag-usapan kay Pangulong Trump. Ninarinig na tinalakay ito sa matataas na pagpupulong sa White House. Hindi ako magkokomento dahil hindi ko narinig na napag-usapan ito sa West Wing. Pangalawa, alam kong sinasabi ni Trump na nauuna tayo sa schedule para sa mga layunan niyang militar sa Iran. Inasahan niyang aabot ng 4-6 na linggo ang laban at nasa ika-5 na tayo. Paano ito pagtutugmain? Ang schedule ay 4 hanggang 6 na linggo. Sabi mo, nasa ika-30 araw na tayo ng operasyon. Nagbahagi ako ng mga update mula sa Pentagon ukol sa natamong layunin at pagiging epektibo ng sandatahang lakas. Dapat tayong maging proud sa sandatahang lakas sa kanilang nagawa nitong 30 araw, magpapatuloy ang misyon hanggang makamit ang mga layunin at nananatili ang schedule na 4-6 na linggo. Wala akong bagong balita rito. Caroline Jack, tulad ng iba, isa tungkol sa TCA, isa sa Iran, sige, tungkol sa Iran. Alam ko mahirap pumasok sa haka-haka, pero tingin ko ito ay kaya mong sagutin kung itutuloy ng presidente. Malamang na hindi natin maririnig, ganon. Kung ang presidente o si Okwa ay mapasiyang pumasok sa digmaang panlupa, hihingi ba siya ng pahintulot sa Kongreso para roon? Tingnan mo, ilang beses nang tinanong ang presidente tungkol sa tropa sa lupa o umano'y operasyong panlupa, pero tumanggi siyang isantabi ang posibilidad nito. Tungkulin ng Pentagon na magbigay ng maraming opsyon sa presidente. Hindi ibig sabihin na nakapag-desisyon na siya o na hindi niya sasabihin sa media ang desisyon para hindi malaman ng kalaban. Tungkol naman sa pagsunod sa mga atas ng Kongreso at sa tuntunin ng batas, palaging gagawin yon ng gobyerno. Malaki ang paggalang ng Pangulo sa papel ng Kongreso sa lahat ng operasyong militar. Sa katunayan, bago ilunsad ang operasyong Epic Fury, nagbigay ng paunang abiso ang gobyerno sa Kongreso at sa grupo ng 8. Bukod dito, ilang matataas na opisyal, gabinete at mga kalihim ay ilang ulit na pumunta sa Kongreso nitong nakaraang 30 araw para magbigay ng mahahalagang abiso bilang paggalang kapag hinihiling. Ngayon, may ilang taga-suporta ni Trump na lumapit sa akin tungkol sa Presidential Memorandum na nag-uutos sa DHS na bayaran ng mga empleyado ng TSA. Alam kong maraming negosasyon sa ganitong kalaking pagpigil ng trabaho. Bakit hindi agad inilabas ng Pangulo ang bayad para sa TSA employees? Dahil sa mga demokrata na 7 beses bumoto laban sa pagbubukas ng Department of Homeland Security, kaya tayo nagkaroon ng matinding krisis.
Kita mo naman ang mga pila sa malalaking paliparan sa bansa at ang mga Amerikanong biyahero ang talagang nahihirapan dahil sa laro ng mga demokratang politiko. Nakipagtulungan ang Pangulo sa legal team at budget office para maresolba ang emergency sa biyahe sa Himpapawid sa bansa. At dahil sa Pangulo, kaya nandoon ang mga ahente ng TSA at ganoon din. Nananawagan siya sa Kongreso na bumalik sa Washington, pondohan at ganap na muling buksan ng Department of Homeland Security. Sara, syempre, Ako si Lindsay Ellis ng Wall Street Journal. Sinusubukan kong pagsamahin ang pangunahing layunin ng gobyerno. Sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz, mananalo si Trump at itatapos ang mga operasyon kapag naabot ang 4 na layunin, kahit mabagal ang pagdaan sa estreito. gaya na madalas kong banggitin at ng malinaw na sinabi ng Pangulo, ang mga layunin ng Operasyong Furia Epica ay sirain ang hukbong dagat ng Iran, ang kanilang mga balistikong misail, buwagin ang kanilang industrial na infrastruktura ng depensa na gumagawa ng mga sandatang nagbabanta sa Estados Unidos at mga kaalyado nito, at pigilan ng Iran na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Ang pagbubukas ng kipot ay tinatrabaho ng gobyerno, pero itinapda na ng kumander ang mga pangunahing layunin para sa sambayan ng Amerikano. Derek, makinig ka. Nagbanta ngayong umaga ang Pangulo na wasakin ang infrastruktura ng Iran, kabilang ang mga planta ng kuryente, balon ng langis, isla ng harg, at planta ng desalinisasyon. Ang pag-atake sa mga civilian infrastruktura tulad ng mga ito ay ipinagbabawal ayon sa mga alituntunin ng pandaigdigang batas. Bakit nagbabanta ang Pangulo na gumawa ng isang bagay na maituturing na krimen ng digmaan? At paano ito maipapaliwanag kung paulit-ulit namang sinasabi ng gobyerno na hindi target ng mga pag-atake ang mga sibilyan? Tingnan mo, malinaw na ipinahayag ng Pangulo sa rehimen ng Iran, tulad ng sinabi sa binasa mong pahayag. Mas mainam na makipagkasundo sila dahil kung hindi, may kakayahan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos na lampas sa inaakala nila at handang gamitin ito ng Pangulo. Hindi yan ang sinabi ko, Garrett, at ginagamit mong salitang potensyal dahil may dahilan. Dahil sigurado akong may ilang eksperto na binubulong yan sa'yo para subukan akong tanumin yan. Ang gobyernong ito at sandatahang lakas ng Amerika ay kikilos ayon sa batas, ngunit para sa layunin ng Operasyong Furia Epica, mapapatuloy si Pangulong Trump ng walang hadlang. At umaasa siya na makikipagkasundo ang rehimen ng Iran sa gobyerno. Alin sa mga layuning ito ang pinakamakikinabang kung wasakin ang planta ng desalinisasyon? Salamat, Caroline. Gusto kong mag-follow up tungkol sa Iran. Ang sinabi mo, mas nagiging makapiran ang mga Iranian na nakakausap mo. Sa usapang ito, anong naririnig mo na nagdadala sa iyo sa ganitong konklusyon? At paano mo binibigyang kahulugan ang makatwiran kumpara sa hindi makatwiran? Hindi ko ilalahad ang mga pribado at sensitibong pag-uusap ng Estados Unidos at Iran na yon. Pero sa pangkalahatan, Nasagot na ito ng Pangulo at mas makatuwiran ang kanilang pahayag. Sumang-ayon sila sa ilang puto ng Estados Unidos, gaya ng nabanggit ng Pangulo sa Air Force One kagabi. Tungkol sa mga partikular na detalye, dahil ongoing para negosasyon, hindi muna natin ito ilalantad sa buong mundo. Maliban na lang kung magpasya ang Pangulo na karapatan niya bilang leader ng malayang mundo. Kung Cuba, Pangulo, sisirain nila lahat ito. Magpapadala ng langis sa Cuba, pero ngayon pinapayagan na ang Russian tanker pumunta roon. Ibig sabihin ba nito ay may pagbabago sa pulisya o papayagan na ang mas maraming tanker ng langis sa Cuba? Hindi ito pagbabago ng pulisya. Wala namang formal na pagbabago sa pulisya sa mga sanksyon. Tulad ng sinabi ng Pangulo kagabi, pinayagan namin pumunta sa Cuba ang barkong ito para matugunan ng makataong pangangailangan ng mga Cubano. Ang mga desisyon ay pinapapasyahan sa bawat kaso. Sabi ng administrasyon, hindi nila kayang ayusin ang ekonomiya ng Cuba. Maliban kung may malaking pagbabago sa politika at pamumuno, wala pang formal na pagbabago sa patakaran sa mga sanksyon. Kaya maaari ba nating asahang mas marami pang mga oil tanker ang pupunta muli sa Cuba? Ang mga desisyong ito ay ginagawa pa isa-isa sa ngayon. Obrigada, Carolina. Balikan natin ang sinabi mo tungkol sa magkaibang mensahe mula US at Iran habang iginigiit ng Pangulo na umuusad ang negosasyon. Tulad ng sabi mo, sinabi niya na pumayag ang Iran sa karamihan sa 15 punto. Katatapos nang natin marinig mula sa Iran, sinasabi nila na walang negosasyong nagaganap at tinawag nila sobra at hindi makatotohanan ng panukala. Kaya, paano mo ipapaliwanag ito? Paano mo ipapaliwanag ang pagkakaibang ito sa pagitan ng dalawa?
Sa palagay ko, matalino ang mga Amerikano para hindi basta maniwala sa rehimeng teroristang 47 taon nang sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. At umasa ako ng mga mamamahayag dito sa silid ay sapat na ang katalinuhan para hindi maniwala sa isang rehimen ng Iran na paulit-ulit na nagsinungaling tungkol sa ating bansa, sa ating mga halaga, sa lahat. Dito sa silid na ito, halos 5 dekada na, kaya tingin ko matalino ang mga Amerikano para maintindihan yon. Ipinakita mo na ang mga layunin, pero may deadline ng Pangulo hanggang Abril 6, isang linggo na lang. Ano ang dapat makita ng Pangulo para huwag ituloy ang mga pag-ataking ito bago Abril 6? Ipinost niya ito sa Truth Social ngayong umaga. Gusto niya ng kasunduan sa loob ng 10 araw. Paubos na ang oras sa schedule na yan, may ilang araw pa. Hindi ako magmamadali, titingnan natin pagkatapos ng 10 araw. Salamat, isa tungkol sa Iran at isa patungkol sa tigil trabaho. Sabi ng Pangulo, ang mga nakikipag-usap sa isang mas makatuwirang rehimen, pero ngayon may daan-daang puwersa ng special operations tulad ng Navy SEALs at Army Rangers sa gitnang silangan bukod pa sa libu-libong naipadala na. Tinatangkang tapusin o palalain niya ang labanan. Nakatuwa ng presidente sa pagkamit ng mga layunan ng Operasyong Epic Fury, kaugnay ng mga puwersang nasa lupa sa gitnang silangan. Tungkulin ng Pentagon na maghanda ng maraming opsyon para sa Commander-in-Chief, pero hindi ibig sabihin may mga karagdagang desisyon ng presidente. Patuloy siyang nakatutok na matiyak na naabot ng Pentagon ang mga layunin ng operasyon na sinimulan 30 araw na ang nakalipas at nasa tamang landas tayo. Kung may Amerikanong naririnig na gustong makipag-usap, pero kasabay nito'y nagpapadala ng tropa sa reyon, ano ang dapat isipin ng tao tungkol sa sitwasyon? May 2 landas dito. Sabi ng Pangulo, diplomasya ang pangunahing opsyon at prioridad niya. Muli, sinubukan niya ng taos puso at may mabuting hangarin na makipagdiplomasya sa rehimen ng Iran. Bago pa ang operasyon, nais na niya makipagkasundo at ipinadala ang mga pangunahing negosyador niya. Naglaan sila ng oras at pagsisikap para makamit ang kasunduan, ngunit sa kasamaang palad ang dating rehimen. Marami sa mga leader na ito ay wala na ngayon dahil hinarap nila ang mga naging bunga nito. Ações militares dos Estados Unidos. Assim, kung may tsansang magkasundo, inuulit ko, bukas pa rin ang Pangulo. Hindi nawawala ang focus sa mga layuning militar na itinakda, 30 araw na ang nakalipas, at patuloy na nakakamit araw-araw ng ating puwersa. Nilagda niya ang kautusan para sa pambansang emerhensya noong Huwebes para matiyak ang bayad ng mga ahente ng TSA kaugnay ng tigil trabaho. Pero may mga sibilyang empleyado pa rin ng DHS na hindi pa sumasahod. Pipirmahan niya ang utos para matiyak na mababayaran sila. Laging hahanap ang Pangulo ng paraan para matiyak na mapaglilingkuran at magawa ang tama para sa mga Amerikano. Katawa-tawa na kinailangan pa niyang makipagtulungan sa legal na team at tanggapan ng pamamahala at badyet para matukoy ang mga pondong ito. Tungkulin ng Kongreso, pondohan ng mga ahensiyang ito, pero 7 beses nang tinutulan ng mga demokratiko sa Kongreso ang pondo para sa kagawaran ng Homeland Security. Dapat bumoto ang Kongreso at ayusin ito. Muli, nagdesisyon ang Pangulo na pigilan na sa krisis existensyal nakikita natin sa mga paliparan na lumalala ang sitwasyon. At iyan ang dahilan kung bakit gusto niyang gawin ng Kongreso ang kanilang trabaho. Salamat Caroline dahil nabanggit mo. Susunduin kita. Pinag-uusapan natin ang Pasko ng pagkabuhay at panalangin, kaya gusto kong marinig ang opinyon mo sa sinabi ng Papa. Sinabi ni Papa Pio kahapon na hindi dinirinig ng Diyos ang dasal ng mga naglulunsad ng digmaan. Maari mo ba itong komentan? Palagay ko, itinatag ang bansa halos 250 taon nang nakalipas batay sa Hudyo-Kristiyanong mga halaga. At nakita natin ang mga presidente, nakita natin ang mga pinununang kagawaran ng digmaan, at nakita natin ang ating mga tropa na dumudulog sa panalangin sa mga pinakamagulong panahon ng kasaysayan ng ating bansa. Hindi ko iniisip na mali ang ating mga lider militar o ang Pangulo sa panawagan sa sambayan ng Amerikano na ipagdasal ang militar at mga naglilingkod sa bansa. Para sa akin, marangal talaga itong gawin. Maraming militar ang nagsasabing mahalaga sa kanilang dasal at suporta ng Commander-in-Chief at Gabinete. Caroline, salamat. Ayon kay Pangulong Trump sa New York Post, malapit na magbigay ng tugon sa pag-atake ng Tehran sa pinakamalaking oil refinery ng Israel. May schedule na ba para dito? May epekto ba ito sa tagumpay ng negosasyon? Hindi, wala akong bagong update para sa iyo tungkol sa mga pahayag ng Pangulo. Ayon sa gobyerno, ang Revolusyonaryong Gwardiya ang namumuno sa Iran. O tingnan mo, gaya ng sinabi ni Sekretarya Rubio, noyon ang pamunuan ay talagang magkakahiwa-hiwalay.
Sa totoo lang, pinuto namin ang kanilang mga panloob na sistema ng komunikasyon at bahagi ito ng prosesong diplomatiko. Kailangan naming malaman ng eksakto kung sino ang namumuno. Alam kong may bagong ayatollah, pero wala pa akong gaanong naririnig tungkol sa kanya. Bahagi rin ito ng kasalukuyang prosesong diplomatiko. Caroline, gusto ko pa ng ilan, isang salamat lang. Ipinakita mo na ang mga makataong dahilan. Inilarawan para payagan ang tanker ng langis makarating sa Cuba. Para lang linawin ang isang punto, bakit pumayag ang gobyerno na magpadala ang Russia ng langis, particular sa Cuba at hindi sa ibang destinasyon? Tingnan mo, ang desisyon yan ay ginagawa pa rin kada kaso para sa makataong dahilan. Pero hindi nagbago ang aming patakaran sa mga sanksyon. Ang Pangulo ng Mexico, si Sheinbaum, ay nagsabi rin na pinag-aaralan ng Mexico kung paano muling ipagpatuloy ang ilan sa mga padalang iyon sa Cuba. Sumasang-ayon ba ang gobyerno dito? Na yon, Walang pagbabago sa aming patakaran sa mga sanksyon. Nananatili ang aming karapatang kumpiskahe ng mga sasakyang dagat na papuntang Cuba at lumalabag sa parusa ng Yamilway kung legal. Pero may karapatan din ng presidente at pamahalaan na huwag ituloy ang kumpiskasyon, depende sa kaso. Yunawin ko lang, papayagan ang Russian oil tanker sa Cuba. Bawat kaso ay hiwalay na tinitingnan, pero para sa Russia, halos sigurado na ang go signal. Hindi daw, depende raw sa kaso. Si Caroline at Jeff ay maaaring magpaliwanag. Palit tayo ng usapan. Dati laging dumadalo ang presidente sa CPAC, pero ngayong taon hindi siya umaten dahil naniniwala siyang hindi na ito gaanong mahalaga. Hindi ko iniisip na naniwala siya doon. Gustong-gusto niya ang CPAC at magandang relasyon niya kina Mercedes at MatchLab na nag-organise nito. Dahil sa schedule ngayong taon at dahil sa Texas ginanap ang event, mas mainam na hindi na lang pumunta si Presidente sa Carolina dahil sa kanyang mga gawain. Miguel? Salamat. Kapag natapos ang kasunduan sa Iran gaya ng Zero at Kausa, poprotektahan nila ang mga katuwang sa negosasyon para sa peace plan ng Presidente. Tinatalakay ito ng aming National Security Team. Wala akong masasabi ngayon. Carolina ng Silangan. Ang bulwagan ng sayawan, magkwento pa kayo tungkol sa napakalaking complex militar sa ilalim ng bagong bulwagang pampanguluhan? Sa totoo lang, wala na akong masasabi pa dito. Gayon pa man, may mga pagpapabuti ang militar sa kanilang pasilidad sa White House. Wala akong sapat na impormasyon para magbigay ng dagdag na detalye ngayon. Sige, Rega. Salamat, Caroline. Isa sa gitnang silangan, isa pa sa Antifa. Ayon kay Netanyahu, pwedeng idaos ni Cardinal Putrara ang linggo ng palaspas sa simbahan ng Banal na Libingan. Pagkatapos siyang pigilan ng pulisya ng Israel, may isang opisyal o ang presidente ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad ng Israel para humingi ng tulong para kay Cardinal. Kinausap ko si Sekretaryo Lubio kanina at ibinahagi namin ang aming alalahanin sa Israel. Gusto naming makapasok ang mga mananampalataya sa mga banal na lugar kahit may pagsasara. Mahalaga ang seguridad, kaya nauunawaan naming nagtatrabaho ang Israel sa mga hakbang para muling buksan ang mga lugar sa mahal na araw at pinahahalagahan namin ito. Caroline, syempre, sa Texas, siya mo nakatulan ng federal na hurado dahil sa domestic terrorism na may kaugnayan sa Antifa. Ipinayuwatig na ng White House na iniimbestigahan nila ang Antifa, kung sino ang nagpupundo dito at kung sino ang namumuno. Maaari mo ba kaming bigyan ng update tungkol sa progreso, kung paano na ang investigasyon? At sa tingin mo ba, makakakita pa tayo ng mas maraming kaso laban sa mga tao sa Antifa? Sa totoo lang, alam ko na may interagency task force na binuo para tutukan ang banta ng Antifa na idineklara ng Pangulo bilang domestic terrorist organization. Tama lang naman at ipagpapatuloy namin ang investigasyon tungkol dito. Wala pa akong update tungkol sa mga particular na investigasyon ngayon, pero hihilingin ko sa aking team na iparating ang mga yon ngayong araw dahil mahalaga ito para sa Pangulo at sa kanyang adyenda sa patakalang panloob. Karine, JJ. Isang tanong tungkol sa mga landmine. May mga ulat na may mga landmine na gawa sa Amerika na natagpuan sa lupa ng Iran. Inaprubahan ba ni Pangulong Trump ang paggamit ng Amerika ng landmine sa Iran? Wala akong komento sa ulat na yan ngayon. Karine. May mga komento ako. Karine! Hello, Karine! May dalawa akong talong tungkol sa DHS. Sabi mo hinikayat ng Pangulong Kongreso na bumalik sa Washington, D.C. At may mga komento ako. Yung cancelar o recesso e voltar. Madalas siyang sabihin na maghahanda siya ng malaking hapunan sa White House para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kung haharapin ng Kongreso ang mga demokrata sa isyung ito, na kailangan dahil mali ang Partido Demokratiko.
7 beses silang bumoto laban sa pondo ng Department of Homeland Security na walang saysay, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Narapat lang na tumanggap ng sahod ang mga matatapang na nagkatrabaho sa DHS. Gusto ng Pangulo na mangyari ito at nais niyang bumalik ang Kongreso para ayusin ito. Maraming salamat sa lahat. Salamat.